Masaya at mapagpalang buhay sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng Brigada Eskwela Webinar Series. Para simulan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito po ay uumpisahan ng nationalistic song o makabayang awit na susundan naman po ng panalangin. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Let us bow our head and feel the presence of our Lord. Loving Heavenly Father, we come to you this hour, asking for your blessings and help us as we gather this webinar series 2. We pray for your guidance in the matters at hand and rest, that you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ngayon naman po, para tayo po ay handugan ng kanyang unang remark, malugad po sa no, ang ina ng ating paralang Pilar Elementary School na walang iba kundi si Hannah G. Ramos. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang series ng ating webinar para sa Brigada Eskwela. Ito naman ay tungkol sa pagpapanatiling malakas ang ating pangangatawan, ligtas sa COVID-19 at ang wastong paraan upang makaiwas dito. Bibigyan tayo ng lecture ng ating panauhing pandangal. Kasama na rin dito ang pag-iingat para hindi mapahamak sa panahon ng sunog. So, mga bata, mga magulang, mga guro at iba pang mga panauhin, maraming salamat sa muli nating pagkikita sa ganitong pagkakataon upang lalong mapagtibay ang kalusugan hindi lamang ng katawan, maging ng isipan at ang ating kaligtasan. Mabuhay
ang bumubuo ng Brigada Eskwela 2021, ang mga masisipag na guro ng grade 3 kasama ang kanilang focal person na si Binibining Esper Bueno. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Ramos. Tayo naman po ay hahandukin din ng isang mensahe mula sa ating DSS o Public Schools District Supervisor na walang iba kundi si Ma'am Simonette A. Castrense. To our beloved school head, Ma'am Susan Ramos, to our master teachers, and to the TWGs of this program headed by Ma'am Esper Bueno, to the learners and parents, good day to all of you. Once again, I am truly grateful for this invitation, and that is to deliver a special message about health, fighting the unseen. Fighting the unseen is already a popular phrase which pertains to COVID-19. And this new normal has been staying with us for closely 2 years already. And lately, it is being tagged as the now normal and not new normal anymore. So let's get used to it. Fighting for the unseen, everybody is very much aware of the health protocols that we have been observing since March 2020, but why still it takes so long to go back to the normal things we used to do? But with God's provision, little by little, we will be able to get up and rise above the pandemic. It seems that people now moves normally in a gradual state, but still, let us not forget to keep ourselves healthy during this outbreak. Proper nutrition and hydration are still vital. Fully vaxxed is also the key. People who eat a well-balanced diet tend to be healthier with stronger immune systems and lower risk of chronic illnesses and infectious diseases. Drink enough water, avoid sugar, fat, and salt to significantly lower your risk of overweight, obesity, heart diseases, and other illnesses. So the pandemic has had a major effect on our lives. So learning to cope with stress in a healthy way will make the people you care about also healthy. So fellow teachers, children, parents, take care of your body. If you are glued on a computer the whole day, take a break. Take a deep breath, stretch out, meditate, and let's prioritize our health and wellness. So it may sound a repetition, but reminding us over and over again, this will make us more resilient over COVID-19. So with that, thank you very much, Pio del Pilar Elementary School, and mabuhay. Thank you very much, Ma'am, for your wonderful message. Ngayon naman po, para po ipakilala ang ating teacher, siya po ay nurse po sa ating paaralan, Pio del Pilar Elementary School, Pugoso, T. Santiago at Pelael. 27 years in service. Ang ating school nurse, walang iba kundi si Nurse Mary Rose P. Acosta para sa kanyang topic na fighting the unseen. Nurse, hello po. Yan. Thank you very much, Ma'am Rose Bencio, sa ating punong guro, Ginang Rosana Ramos, kay ating magandang Ma'am Simonette Castrense, at ating mga guro, magulang at ang ating mga mag-aaral ng Pio del Pilar. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon po ay magkakaroon tayo ng program para sa ating kalusugan. Ito po ay may mapapanood po tayo mga slides isa-isa para po maintindihan ng ating mga magulang at mga bata ang ating kalagayan ngayon sa ating panahon na sasabi na nga now normal o the new normal, no? So, ang ganda ng sinabi ni Ma'am Castrense. So, sana po makinig po tayo sa aking may short but brief
concise on COVID-19. So itong pinapakita, ito yung mga vaccination data natin. So, na dito, nakalagay pa nga yung mga ibang schools ko. So far, sana mamaya pa natin ito ipe-present, no? Nauna kasi yung aking slide na to. So, na dito, yung ating mga, ilan na lang ang naiwanan sa mga guro natin sa school. 2 na lang. So, supposed to be talaga 100% tayo. Pero baka tomorrow, 100% ng ating mga guro sa vaccination record na to. So, next slide. Yung aking talk. Yan, fighting the unseen enemy. So, yun nga po mga guro. So far, we have 585 days of community quarantine. So, hindi na siya 535, 585 days na po tayo. Mula po nung ito ay dumating ang COVID-19 sa ating bansa. Next slide. So, ang ating pong kaganapan, ngayon nakikita nyo po na ang simbahan ay napupuno na ng mga pasyente na nagkakasakit ng COVID. So, hindi lang po nasaturate ang ating ospital o mga quarantine facility. Ultimo po, ang ating simbahan ay nagagamit na rin po. So, ito po yung pinapakita po dito na ganun po kadami ngayon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. So, ito po yung as of this is August 22. So, we have 16,044 cases. So, ito po ay bumaba na. So, mamaya po, mapapakita ko sa inyo. Kaya po yung time po ng August 23 na yan, diyan po pumasok yung ating tinatawag na Delta. Ito po yung highly transferable or communicable na COVID. Diba po, meron tayong mga tinatawag na noong una po yung katulad sa akin, si UK variant. Yun po, di ba? May Delta, kung ano na po yung may Delta Plus na nga po ngayong as of October. So, ito po yung kaso na confirmed cases nung time ng August 2021. So far po, yan. Ay, no, meron pa. Medyo yung mga sintomas ng COVID, Delta, hindi po ata ID na doon yung slide ng Delta. Ang kakaibahan po kasi ng Delta sa COVID ng UK ay kung yung pong dati ang COVID na UK variant, nawawalan po ng pang-amoy at panlasa. So, ang Delta po ay kakaiba. So, nawawalan po siya ng pandinig. So, kung tinatawag po kayo ng inyong mga hubby o Mr. or Miss at hindi kayo nakarinig, medyo siguro po baka meron na po tayong tinatawag na Delta variant, no? So, ito po ay kasama din po yung lagnat. So, nakalagay po sa slide ko yon, lagnat. So, ito yung ating slide na ipinakita, yung tinatawag nga na si Delta. So, makikita niyo yung mga spike proteins niya. So, napaka dami ang kanyang galamay, para siyang octopus. So, kaya siya dumami ang kaso sa Pilipinas dahil nga madali siyang makahawa. So, yan yung itsura ni COVID Delta variants, no? Si B161,712. So, ito po ay first identified in India, December 2020. So, ito po, kaya po siya nag-spread over the countries, 98 countries po around the world within a matter of months. So, kaya po yung viral loads niya is 1,000 times higher than those infections caused by other variants. So, nakita nyo nga po kanina, nagsimula po itong si Delta noong August 23. So,
kaya ganun po kadami at kabilis ang ating mga kaso ng Delta variant COVID na to, no? So ito po ay naayon sa World Health Organization. So itong datos na to ay nanggaling din. Ano po ang sintomas niya? So ang sintomas po nito, may fever, may headache, so mananakit ng ulo, sore throat, medyo lalamunan, kaya wag po tayo masyadong magkakakain ng malalamig. Baka po mamaya may sore throat na tayo. So runny nose, so meron yung sipon po siya na tumutulo. So ito po 'yon. Compared naman po dun sa dati pong COVID na clog nose, no? Ito po ay tumutulo na sipon. So, yun nga po yung sinasabi ko kanina na nagkaroon ng hearing impairment. So, kung si COVID UK ay may pagkawala ng amoy, yung kanyang panlasa, si Delta po ay hearing impairment. So, dapat po pag tinawag tayo ni teacher o mga bata, tinawag kayo sa online, dapat kaagad-agad tayong sasagot. O kaya mga misis, mga guro, yung mga asawa nyo, o kaya anak nyo pag hindi sumusunod, may hearing impairment, nako, baka magtaka na kayo. Kasi dapat kailangan maayos ang ating pandinig. Dahil sintomas din to ng Delta. So, yung severe gastrointestinal issues. So, ganun din, meron din siyang diarrhea, pananakit ng tiyan. So, kasama po iyon sa sintomas ng COVID, no? So, may blood clot po leading to death. So, nakita nyo naman po na marami po, araw-araw may nakikita po tayong may namamatay sa COVID. Kasi po, dahil nga po sa kaso na to, na Delta, nagkakaroon siya ng blood clot. So, namatay si ganon sa COVID dahil mayroon siyang blood clot. So, yun po ang mga sintomas natin. So, next slide. So, ito po sa bakunado versus di bakunado, nakitaan po kasi na halos 80% ng COVID-19 patients na nasa ospital sa NCR ay walang bakuna. So, hindi pa kumpleto ang bakuna nila. So, first dose lang ang kanilang natanggap compared dun sa kaya po sila namatay, no? Pag po bakunado po kasi, yung incomplete ang dose po kasi ng isang tao, so yun po yung mas kaya yung exposed sa COVID Delta na to. So kung tayo po ay fully vaccinated, so malakas po ang ating katawan para malabanan sa Delta. So far po ako po ay malugod na nagsasabi o nagpapatestify na almost 98% sa ating kaguruan, sa ating eskwelahan ay bakunado. So, kailangan po talaga natin tong ipagpatuloy at meron po tayong kinakampanya sa ating mga estudyante 12 to 17 12 years old to 17 years old, kailangan po nating magpa-pre-register na para po mga bata makalabas na rin kayo, di ba? At makakain dine-in sa inyong paboritong Jollibee. So far po, naabisuhan po kami ng DOH na ang ibibigay po sa ating mga kabataan ay Pfizer at Moderna. So napakaswerte po ninyo mga mag-aaral dahil inilalaan po sa inyo ang mga gamot na ito ng COVID vaccine. So next slide please. So, will vaccine remain protective against Delta variant? Yes, of course. So, 2 doses of vaccines are effective at preventing hospitalization and death. So, yun nga po, nabanggit ko kanina. So,
kailangan po sa ating mga estudyante at mag-aaral, kailangan po magpa-register na sa COVID vaccine para po ma-achieve na natin. So far po, 50% na po sa Pilipinas ang ating nababakunahan. So, pag nadagdagan po ang ating statistics, so far, our vaccine statistics for as of July 4, 2021, we have 11,708,029. Tama po ba? So, first dose po noon ay 8,839,124 and second dose is 2,868,905,000. So, meron na po tayong statistic na bago. So, yun po ay 50% na po ang ating nabakunahan sa Pilipinas. So, what is herd immunity? Herd immunity means that enough people have either been infected. So, or yung pong mga gotten vaccinated, that the illness cannot be transmitted easily. So, ito po yung ating gustong ma-achieve. So, kung lahat po tayo ay mabakunahan at magkakaroon po tayo ng immunity, herd immunity na tinatawag, na mostly po tayo po ay hindi na magkakasakit nito. So, sa atin pong estado, hindi pa po natin nakukuha ang ating herd immunity dahil nga po 50% pa lang. So far, how to protect our children? Vaccinate all the eligible adults. So, yan po ang ating ginagawa ng ating ng pamahalaan. So, kami po ay patuloy pa rin nag-encourage na mabakunahan ang ating mga senior, ang ating mga A4, at ngayon po, in-encourage din po natin ang ating mga young adults na magpabakuna. Keep your child at home. So, stay at home pa rin po tayo. So, mga kids, mag-aaral ng Pio del Pilar, kailangan pa rin po natin mag-stay at home. Hayaan po muna natin si nanay, si tatay na kumuha ng ating modules. Pero may mga nakikita po akong sumasama sa school. So, sana po mga anak, mga mami, wag po natin sila munang ipalabas na po. So, if indoor space is shared with a sick person, everyone in the household should wear a mask. So, as much as possible. So, syempre po, alam po natin ang ating kalagayan sa bahay. So, pag nagkasakit po tayo, o sipon man, o may ubo, kailangan po nating protektahan ang ating mga anak by using a mask inside our house sa ating tahanan. So, get fresh air into the house, open the window, turn on the fans, get some air circulating. So, dun po sa mga may aircon, alam niyo naman po, umiikot ang aircon sa loob ng kwarto. So, discourage po natin yon. If you are in a crowded gathering, potentially with unvaccinated people, you put your mask on and keep social distancing. So, kailangan po nating protektahan din. Pag nasa crowded gathering po tayo, meron po tayong pagkuha ng module sa school. So, kailangan po, yung mga hindi pa po nababakunahan, kailangan po nating mag-wear ng mask din po para maproteksyonan po yung mga hindi bakunado at mga bakunado. No po? Next slide, please. Periodically clean and disinfect shared surfaces such as the bathroom counter or kitchen table, particularly if a sick person has been coughing or sneezing nearby. So, kailangan po natin sa school po, wala pong problema. Ginagampanan po ng ating punong guro ang pagkakaroon ng disinfection. So, last September 12 po, bago po mag-open ang ating eskwelahan, nag-advise po si Ma'am Ramos na magkaroon po tayo ng disinfection. So, yun po. So, what kind of mask should a child wear? So, the best mask is one that they can wear for a long period of time.
So, a cotton mask is the most comfortable, lightweight, and breathable. So, kahit po ano ang mask natin, basta po meron tayong suot-suot na mask. So, sinabi nga po nila, kailangan po yung lagi natin pong suot. Kasi meron naman pong iba na maganda kung hindi naman po nila sinusuot, what's the use of the mask na po? So, majority COVID cases likely transferred from asymptomatic trusted family members and friends. So, yun nga po. So, wala po silang symptoms ng ubo, sipon. Pero, meron po silang dalang COVID. So, yung pong kaibigan natin, kapatid, kamag-anak, tatay, nanay, hindi po natin alam na baka po meron din silang dala-dala nito. So, make sure po na kailangan wear po natin talaga siya at all times. Yun din nga po sa pagkain, sa mga center, sa mga quarantine facility, ang mga doktor po natin pag po kumakain, hindi po sila nagsasabay-sabay sa ospital. Ginagawa po nila, kumakain po sila ng kanya-kanya, galit-galit. Tiyatanggal po kasi nila yung mask sila, tapos po kakain po sila sa isang sulok. Hindi po sila magkakasama. So remember, 4 dapat. So, kailangan po ang 4, air circulation and ventilation, physical distancing, 1 meter or more, at always use face mask and face shield, and time of interaction, 30. So, yun mga bata, 4 dapat, tandaan natin ha. So, stay home, stay safe, and stay healthy. So, maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Ginang Rose Acosta. Maraming salamat po sa inyo pong mga naituro sa amin. So, sa pagbibigay po sa amin ng dagdag kaalaman about COVID, kasi syempre po, ang mga manonood po natin, lalo na ang mga bata, ay hindi po ganun, meron po silang kaalaman, ngunit hindi po ganun kalalim o kalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa nararanasan natin ngayon. At yun nga po, halos 2 taon na, at sabi nyo nga din po, katulad na nasabi kanina po ng ating PSDS, yung the now normal. So yun po yung mga takeaway na tutunan ko sa inyo pong talk. Maraming salamat po, Nurse Rose. Yan po sa inyo pong napaka-informative na pagtalakay ng ating kinakaharap na sitwasyon ngayon. Opo, at sana po ito ay makatulong ng malaki, hindi lang po sa mga estudyante, maging sa mga magulang po, at maipaliwanag din po nila ito sa lahat ng kanilang kakilala doon po. Kasi di po ba, ngayon po hindi na tayo katulad dati, super close tayo, ngayon medyo galit-galit muna. Yan po. Yes. Yun. Thank you. Thank you very much po, Nurse Rose. Yan po. Ngayon naman po, tayo naman po ay dadako sa susunod pong magpapaliwanag or ang ating pong next speaker. Siya po ay mula sa Bureau of Fire. Ayan po Bureau of Fire. So, siyempre po, pag Bureau of Fire, medyo ito po ay may kinalaman sa apoy or sa sunog na ito po talaga ay maiiwasan naman kung tayo po ay magiging maingat sa mga bagay-bagay. Ayan po. Siya po ay siya po ay walang iba kundi si SPO1 Redentor L. Gapuz. So, 2 po sila na magpapaliwanag o meron po silang tatalakayin tungkol po sa kung paano tayo makakaiwas o papangalagaan o kung paano natin i-handle kung meron mang sitwasyon na patungkol sa sunog. So, isa din po sa tatalakay nito ay si Senior Inspector John Joseph G. Halik. Mula po sa pamunuan ng Bureau of Fire Protection, sa pamumuno po ni Fire Director Louie S. Coracan, sa ating pong
Regional Director na si Fire Chief Superintendent Gilbert B. Dolot, at mula rin naman po sa pamunuan ng Manila Fire District sa pamumuna po ng ating Fire District Director na si Senior Superintendent Gerandi S. Adonos. Ako po si Fire Senior Inspector John Joseph Dito Halite. Pati po sa inyo ng isang pagpapalang araw. Sa mga nangunguna naman sa Pio del Pilar Elementary School, sa ating punong guro, sa mga guro, sa mga mag-aaral, muli binabati ko po kayo sa pagpapalang araw. Isa pong karangalan na ating bahagi na nagbubukas sa pagbabalik ng eskwela. Brigada Eskwela na may paksang bayanihan para sa paaralan. Para po sa kaalaman ng nakararami, tayo po ay nasa pandemya pa rin ngayon. Patuloy po namin hinihikayat ng bawat isa na maging maalam at maging maingat o magdagdag ingat para po sa kapanatilihan ng ating kalusugan. Isipin po natin lagi na custom gamit ng face mask, face shield, at custom paghuhugas ng kamay. Sa gayon ay patuloy po natin makamit sa katagumpayan, lalong-lalo na po sa ating mga mag-aaral, sa mga bata, na patuloy nilang itaguyod o i-practice ang gustong paghuhugas ng kamay. At ganyan din naman sa fire safety, mula po sa pamunuan ng Santa Mesa Fire Station, aming hinihingayat ang bawat isa, patuloy na maging maalam. Sa gayon ay masalubong natin ang kapaskuhan at papalapit na bagong taon ng may kasaganaan at kaayusan. Mula po sa pamunuan ng Santa Mesa Fire Station at ang aking mga kasamahan, kami ay nagagalak at kami ay inyo pong naging akibat. Modern fire service fully capable of ensuring a fire-safe nation by 2034. Yan po ang vision ng Bureau of Fire Protection. Makakamit po natin ito sa pamamagitan po ng maayos na kooperasyon, pakikipagkaisa ng mga mamamayan, magiging papel po ng eskwelahan, pamamagitan po ng mga mag-aaral natin, at patuloy po nawa natin sa alang-alang ang ating pong mga kalusugan, sa lalong-lalo na po sa mga nasa nangyayari sa ating kapaligiran sa ngayon, maging maalam, maging mapanuklas, nang sa gayon ay patuloy po natin makamit ang ating minimitik na kapayapaan, katagumpayan, at bumalik na po talaga tayo sa new normal at maging normal na po talaga. Kahilingan po namin at karangalan maging kabahagi ng Brigada Eskwela. Sa mga susunod po na paksa, ito po ay tatalakayin ni Senior Fire Officer 1 Redento Gapus, isa po sa aking mga officers in charge. Siya po ang bibigay sa inyo ng ibang kaalaman patungkol po sa fire safety. Muli, binabati ko po kayo ng sa mapagpalang araw. Patuloy namin hinihiling ang inyong pong kooperasyon. Sa gayon ay patuloy po tayong maging matagumpay sa ating mithiin na makamit ang ating minimikring kapayapaan at katahimikan sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na't maiwasan na makapisala ng sunog. Maraming salamat po sa inyo. Ako po muli si Senior Inspector Halite ng inyong lingkod. Ako ay nagpapasalamat sa aming buting commander na si Senior Inspector John Joseph Halite. Ako ay kanyang inatasan para mamahagi ng kaalaman tungkol sa fire safety o mga paraan kung paano maiwasan ang sunog at ang mga sakuna na maaaring idulot nito. Sa kagalang-galang na prinsipal, mga mahal naming guro at mag-aaral ng Pio del Pilar Elementary School, magandang araw po sa inyong lahat. Para sa inyong kaalaman,
Maraming sunog ang maiwasan kung tayo ay may sapat na kaalaman tungkol sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mga ganito. Hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi pati rin sa kung saan tayo nagtatrabaho o nag-aaral. Naririto po ang mga fire safety tips para sa mga eskwelahan. Bakit nga po ba importante na pag-aralan ng mga fire safety tips sa mga eskwelahan? Unang-una po, ang eskwelahan ay may mga furnitures sa mga classroom tulad ng mga upuan, mga lamesa na gawa sa combustible materials o kaya madaling masunog na mga materyales tulad ng mga kahoy o mga plastic. At sa loob ng mga classroom, maroon din mga books o mga papel na napakadali ring masunog. Pangalawa po, ang mga eskwelahan ay may mga laboratory na kung saan ito ay naglalaman ng mga chemical na madaling masunog. Pangatlo, mayroon tayong bagay na kalimitan ay hindi natin nabibigyan ng pansin, pero ito pala ay delikado, tulad ng mga kantin sa loob ng paaralan. Dahil ito ay naglalaman ng mga LPG o mga cooking materials o yung mga ginagamit sa pagluluto tulad ng mga mantika na ito po ay madaling masunog. Ang katungkulan po ng mga principal o direktor ng isang paaralan ay gumawa ng isang kompletong plano para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa kanilang eskwelahan. Sila rin ang namamahala sa pagbibigay o pagbili ng mga fire prevention equipments tulad ng mga sprinkler system para sa kanilang building at mga fire extinguishers na ginagawang first aid kung sakaling magkaroon ng sunog sa kanilang paaralan. Ang principal din ay siya ang nag-update ng mga policy ng regular. Ano po bang ibig sabihin ng pag-update ng mga fire prevention policies? Halimbawa po, kapag ka nagkaroon ng drill ngayong buwan na to, sa susunod na magkaroon naman ng fire drill, gumagawa sila o pinag-aaralan nila kung ano ba yung mga bagay na mali sa nakaraang mga drill. At ito ay kanilang binabago. Ang mga principal din ay sila ang namamahala upang makipag-usap o makipag-coordinate sa mga fire department na malapit sa kanilang area upang magbigay ng mga educational programs. Sa mga guro naman, ang katungkulan ng mga guro ay tinitingnan kung ang mga fire exit ba sa kanilang paaralan ay sarado or pwede bang daanan kung sakaling magkaroon ng emergency. Sila rin ang nagche-check ng mga alarm stations. Tinitingnan nila kung ito ay mga gumagana. Ang mga teacher din ay sila ang nagtuturo sa mga estudyante at naghihikayat na
matuto ng fire prevention. Sa panahon ng sunog, ang mga guro ay sila ang nagga-guide sa evacuation. Tinitingnan nila kung maayos ba yung mga estudyante nila sa paglabas. Sinisiguro nila na walang maiiwan sa mga classroom. At sinisiguro din ng mga guro na ang mga nag-evacuate o lumalabas ng mga bata sa kanilang mga paaralan ay magkakaroon ng body system. Ano po ba yung body system na yun? Ang body system po ay ginagawa para madaling malaman kung mayroong nawawala. Halimbawa, si Pedro na isang mag-aaral ay mayroon siyang buddy or kaibigan na laging kasama. Kapag siya mayroong kabady na laging kasama at nag-evacuate sila, pag nawala ang kanya kabady, alam niya at kanyang ipagbibigay alam sa kanyang teacher. Kaya napaka-importante ang body system sa evacuation. Dahil alam mo kung ang body mo ay nawawala o hindi. At pagdating naman po sa evacuation area, ang teacher din ang nag-head count o bumibilang sa kanyang mga mag-aaral. Tinitingnan niya kung kumpleto ba ang kanyang mag-aaral, o mayroon bang nadisgrasya, at siyang namamahala. Kung may nadisgrasya, ay siyang nagre-report o nagdadala sa mga manggagamot. Sa mga bata naman, sa mga chikiting o mga maliliit na estudyante, kapag kayo ay nakarinig ng fire alarm, ano ba ang inyong mga dapat gawin? Unang-una, kung ano man yung ginagawa ninyo, naglalaro man kayo, nag-aaral, o naglalakad, ang gagawin nyo pag nakarinig kayo ng fire alarm ay tumigil or stop. And then, pumila ng maayos. At saka, lumabas ng paaralan. At huwag magpanik. Huwag kayong magpanik pagka mayroon kayong narinig na fire alarm. Bakit? Pag nagpanik kayo at nagsitakbuhan, malamang may stampede o madidisgrasya sa inyo dahil sa pagtakbo ninyo. Tulad ng mga sa picture ng mga to, nakikita ninyo siguro mga kids. Di ba ang cute nila? Hindi sila naglalaro habang lumalabas ng paaralan. Maayos silang nakapila habang lumalabas. At saka, bawal ang horseplaying o nakipagharutan kapag magkakaroon ng evacuation. Kahit na sabihin mong fire drill lamang, huwag mong gawing biro ang fire drill. Isipin nyo lagi na ito'y seryoso, na pwedeng kayo ay madisgrasya. Isipin nyo lagi na totoong sunog para magawa ninyo ng seryoso yung pag-evacuate o paglabas ng paaralan. So makikita ninyo dito sa picture na to, ang teacher binibilang yung mga estudyante niya. At yung mga estudyante naman ay nakapila ng maayos. Ang ginagawa ng teacher, habang nakapila ng nakatayo yung mga bata, ang pagbibilang nila, pinapaupo nila yung mga tapos ng mabilang. Hanggang sa matapos mabilang lahat yung mga estudyante. Para malaman nila agad kung sino yung nawawala. Gaano ba kabilis lumaki ang isang apoy? Panoorin po natin ng video na to para malaman natin kung gaano kabilis na lumaki ang isang apoy. So makikita po natin dito yung oras. So makikita ninyo dito
sa may bandang higaan, nag-umpisa yung sunog. So, 15 seconds pa lang, malaki na yung apoy. Panoorin natin mabuti. 25 seconds, malaki na yung sunog, ay yung usok sa kisame. 34 seconds, punong-puno na ng usok yung kisame. So, tingnan niyo mga kids. Wala pang 1 minuto pero halos mapuno na ng usok yung kwarto. One minute and 10 seconds. So dito natin malalaman kids kung gaano kadelikado ang sunog at kung gaano kabilis. Okay, 1 minute and 50 seconds. Malapit nang masunog lahat yung buong kwarto. Two minutes and 12 seconds. O, konti na lang yung natira sa isang kwarto. Pagkatapos po ng 2 minutes and 24 seconds or 2 minuto at 24 na segundo, ito na po yung nangyari. Sunog na po yung kwarto. Wala pong natira. Wala nang mapapakinabangan. Ayan. Ano ba yung dapat natin gawin o mga dapat natin gawin kung halimbawa magkaroon ng sunog? Sa ating mga tahanan, pag tayo ay nasa loob ng ating mga bahay, ano ba yung mga dapat natin gawin para tayo makalabas ng bahay ng ligtas? Unang-una, dahil sa makapalang usok sa nasusunog na kwarto or bahay, hindi ka pwedeng lumabas ng nakatayo dahil malalanghap mo yung usok. At pag nalanghap mo yung usok, sigurado, himatayin ka. So, ang dapat mong gawin ay gumapang palabas. And then, kailangan mong makalabas. Wag na wag kang maglalagi sa loob. Huwag mong antayin na abutin ka ng apoy. Pangalawa, pag ikaw ay palabas ng kwarto, ang nilabasan mong pintuan ay sarado mo. Bakit? Para maiwasan yung paglaki ng apoy or paglipat ng apoy sa isang kwarto palabas. At yung usok, mapipigilan yung pagkalat. Pangatlo, sound the alarm. Ano bang ibig sabihin ng sound the alarm? So, hindi ibig sabihin na pag sound the alarm ay kailangan mong pindutin lang yung alarm system. Pwedeng sumigaw ka lang ng sunog, sunog. Para malaman ng mga kapitbahay mo, mga kasama mo sa bahay na nagkaroon na mayroong sunog. Pag nalaman nilang may sunog, pati sila ay makakalabas.
siguraduhin lahat ay makakalabas ng bahay or yung building na tinitirhan. Panglima, get out and stay out. Never go back inside. Ano bang ibig sabihin nito? Pag may sunog sa inyong bahay o building na tinitirhan, kahit na mayroon kayong nakalimutang bagay sa loob ng bahay, wag na kayong babalik. Bakit? Mas importante ang inyong buhay kaysa sa mga bagay na inyong babalikan. Dahil, pag binalikan niyo ang bagay na ito, kung ito man may pera, maaaring hindi ka na makalabas pa ulit ng buhay. Pang-anim, go to your safe meeting place. Ano bang ibig sabihin nito? Dapat, sa loob ng bahay ninyo, dahil alam ko ay pandemic ngayon at ang mga mag-aaral ay gumagawa lang ng module sa kanilang mga bahay. So, kailangan magkaroon ng plano ang inyong pamilya or kayong mga kids. Pwede nyo sabihin sa mga nanay ninyo o mga tatay ninyo na dapat sabihin ninyo sa kanila, Mama, Papa, dapat mayroon tayong plano kung sakaling magkaroon ng sunog. Saan ba tayo pupunta at makita-kita? Para malaman natin kung sino yung nawawala. Halimbawa, ang meeting place ninyo o tagpuan ninyo kung magkaroon ng emergency o sunog, yung 7-Eleven, sa panahon ng sunog o sakuna, doon kayo lahat nakikita-kitang pamilya. At pagka wala, isa man sa inyo ay wala doon sa lugar kung saan kayo magkikita-kita tuwing may emergency, ibig sabihin ay nawawala ang isang pamilya sa inyo or membro ng pamilya. Call the nearest fire station. So, dapat nating alamin kung ano yung mga numero ng mga malapit na istasyon sa ating lugar. Kung ikaw ay taga Maynila, kung saan bahagi ng Maynila, dapat mong alamin yung mga numero ng mga istasyon or ng istasyon na malapit sa iyo. Dito po sa Santa Mesa Fire Station, ang numero po ay 8716-6426. So, pwede po ninyong picturean itong numero na to, yung mga taga Santa Mesa. Karagdagang tips po o kaalaman kung sakaling para mapaghandaan natin ang sakuna or sunog. Unang-una, dapat makilala ninyo si Edith. Sino ba si Edith? E-D-I-T-H. Ang ibig sabihin ng Edith, hindi tao si Edith, kundi exit drill in the home. So, ito yung sinasabi ko na dapat magkaroon ng plano ng isang pamilya na kung sakaling magkaroon man ng sunog, saan ba kayo lalabas? Saan ba kayo makikita-kita? Ano ba ang inyong mga dapat gawin kung sakaling magkaroon man ng sunog? Ito po yung tinatawag na exit drill in the home. At dito, malalaman ninyo kung gaano kayo kabilis lumabas ng bahay ng ligtas. So, exit drill in the home or EDIT, gumawa ng exit plan or gumawa ng isang plano at ilagay sa isang bahagi ng inyong bahay na lagi ninyong makikita para maalala ninyo lagi kung paano ang gagawin o kung saan kayo dadaan kung mayroon kayo sakali magkaroon ng sunog. Halimbawa, magkaroon ng sunog sa kabilang kwarto, saan ba kayo mas malapit na lumabas? At pagka sa kabilang kwarto naman or pintuan ang nasunog, saan ba kayo mas malapit na dumaan palabas?
Yun po yung pagpaplano ng exit plan. Pangalawang tip, iwasan ang octopus wiring. Ano bang octopus wiring? Ito po yung pagsasaksak ng mga maraming appliances sa isang saksakan lamang. So nakikita ninyo dito, dahil sa maraming nakasaksak sa isang saksakan ay nag-overload, nagkaroon ng short circuit, kaya nasunog yung mga nakasaksak. Pangatlo, iwasan ng magtapon ng post ng sigarilyo sa kung saan. So, mga kids, kung yung mga magulang natin, o mga tatay natin na naninigarilyo, pwede natin silang paalalahanan na kung sila naninigarilyo, hindi basta-basta sila magtatapon ng upos ng sigarilyo kung saan, dahil ito ay maaaring pagmulan ng sunog. Pang-apat, huwag iwanang nakasaksak ang plancha pagkatapos gamitin. So, ito yung kalimitang dahilan ng sunog sa mga bahay. Meron yung mga napapabayaang plancha. Pagtapos na silang magplancha, iniwan na lang yung plancha at hindi tinanggal yung saksak. So, ang mayayari, dahil sa mainit yung plancha, yung pinapatungan niyang bagay, kung ito man ay tela, ay siguradong masunog. Panglima, iwasan magsindi ng kandila malapit sa mga bagay na madaling masunog tulad ng kortina. So, hindi namin sinasabing bawal gumamit ng kandila, pero dapat maging responsable tayo sa paggamit ng kandila. Na dapat pag gumamit tayo ng kandila ay dapat ito ay nasa tamang lalagyan na hindi pwedeng masunog. Or dapat ito ay nakapatong sa mga bagay na hindi nasusunog. At walang mga bagay na dapat na nakalapit sa nakasinding kandela. Tulad ng tela or kurtina o mga papel. Dahil pagka inyong iniwan ang kandela na nakasindi at may mga malapit na bagay na madaling masunog sa nakasinding kandela na to, maaaring pagmulan ito ng sunog. Pang-anim, sa mga gumagamit ng mga electrical na gamit tulad ng acetylene, mga welding machine. So, dapat maging maingat tayo na pag gumamit tayo ng mga welding machine ay dapat walang mga nakatabing mga bagay na madaling masunog tulad ng gasolina. Dahil pag nag-welding lang tayo na hindi natin tinitingnan kung may mga madaling masunog sa paligid, maaaring tumalsik yung mga nagbabagang bagay na manggagaling sa wini-welding natin. Sa mga kids, pwede ninyong sabihan yung mga magulang ninyo kung sila man ay gumagamit ng mga ganito. Pang-pito, kapag may sunog, huwag magtago sa loob ng banyo at piliting makalabas. So, tingnan ninyo itong picture na to. Dalawang tao ang kinukuha ng rescuer sa loob ng CR. Dahil, ang palagay nila ay ligtas sila sa loob ng CR. Pero, ito'y malaking kamalian. Dahil, ang tubig sa CR ay walang silbi kapag ang buong bahay na ay nasusunog. Panigurado, kahit may isang drum na tubig sa isang CR, pag lumublog kayo ng sa tubig ng isang drum, ay kukulo ito dahil sunog na yung buong bahay. At hindi ninyo kakayanin yung init. At kayo ay mamamatay. So, wag na wag kayong magtago sa loob ng banyo kapag nagkaroon ng sunog. Piliting makalabas. Pangulo, bantayan ang niluluto para maiwasan ang sunog.
So sa mga nanay o mga guro na mahilig magluto, wag ninyong iiwanan yung mga niluluto ninyo. Baka ito ang pagmulan ng sunog. At sa mga sa mga nanay naman na may mga anak na gustong matutong magluto, dapat gabayan ninyo sila sa pagluluto para maiwasan ang disgrasya. Ayan po yung picture. Nagpiprito yung isang nanay. Tapos, nasunog yung mantika. Ano ang dapat gawin pagka ganito ang nangyari? Pag nasunog yung piniprito ninyo, ano ang dapat gawin? Unang-una, huwag ninyong bubuhusan ng tubig. Bakit? Pag binuhusan ninyo ang tubig ang mantika na nasusunog, sigurado, lalaki yan. At baka pati kayo ay masunog. Ang gagawin ninyo ay kumuha ng basahang tela o basahan at takpan ninyo ito. Kung wala namang basang tela, pwedeng gumamit kayo ng mga panakip. Tulad ng mga pantakip ng kasirola o plato na pwedeng pantakip. Pag ito'y natakpan na, sigurado mamamatay na yung apoy. Ang susunod, tingnan kung may tagas o leak ang mga hose ng LPG natin o gasol natin. Paano natin titingnan kung may leak o tagas yung mga LPG natin? Ang gagawin po natin ay kumuha ng basahan o sponge, yung panghugas, at basahin, lagyan ng sabon, at saka ipahid sa mga hose ninyo. Doon ninyo makikita kung mayroon itong tagas sapagkat ito'y bubula. Pag hindi bumula, ibig sabihin, walang tagas yung hose ninyo. Pati rin yung valve ng LPG ninyo. Makikita ninyo kung may tagas yung valve ng LPG ninyo sa pamamagitan ng pagpunas ng basang tela or sponge. Katulad nito, makikita ninyo dito sa picture na to, pinunasan ng basahan na may sabon. Dito makikita na mayroong tagas yung hose ng LPG. So, pagka nagkaroon ng tagas ang hose ninyo, palitan agad. Or, sabihan ninyo yung mga magulang ninyo na palitan yung LPG. At pag nagkaroon ng tagas ng LPG, naamoy ninyo, ano ang dapat gawin pag naamoy ninyo sa loob ng bahay na may tagas ang LPG or tumatagas yung LPG ninyo? Dahil maamoy ninyo ito. Ano ba ang dapat ninyong gawin? Unang-una, pag pumasok kayo ng bahay at naamoy ninyo na tumagas yung LPG ninyo, wag ninyong bubuksan ang ilaw o kung anumang mga appliances. Sapagkat ito ang pagmumulan ng sunog. Pag sinindi mo yung ilaw, mayroong isang maliit na spark doon sa loob ng switch ng ilaw. At yung gas na manggagaling sa LPG ninyo ay masusunog. So, ang dapat ninyong gawin, pag nakaamoy kayo ng tagas ng gas sa loob ng bahay ninyo or sa tirahan ninyo, ay buksan ninyo mga bintana para makalabas ang gas. At saka, isarado ninyo yung valve ng tangke ninyo. Susunod, iwasang magsuot ng damit na may mahabang manggas habang nagluluto.
tingnan niyo itong picture na to. Yung babae nagluluto. Anong nangyari sa kanya? Di ba nasunog yung manggas ng damit niya? So, iwasang magsuot ng damit na may mahabang manggas pag nagluluto. Para sa mga magulang, itago ang mga posporo at lighter sa mga hindi naabot ng mga bata para hindi nila paglaruan. Para sa mga bata naman, wag na wag kayong maglaro ng posporo at lighter dahil maaaring hindi nyo mamamalayan na kayo ay nakakasunog na pala. Pag naglaro kayo ng apoy, hindi nyo alam kung paano papatayin dahil kayo ay bata pa lamang. So, wag na wag kayong maglaro ng posporo at lighter. Naintindihan mga kids? Ang susunod, halimbawa, kapag ang inyong damit ay nasunog, ano ang inyong dapat gawin? Ang una, wag na wag kayong tatakbo. Kundi ay tumigil kayo. Stop. Dahil pag tumakbo kayo, mas lalong lalaki yung apoy doon sa damit ninyo. Pangalawa, drop or humiga sa sahig. Ang susunod ay roll. Ikot-ikot ninyo hanggang sa ikot-ikot kayo doon sa semento or ground para hanggang sa mamatay yung apoy. Naririto pang ibang tips bago matulog. Unang-una, siguraduhin patay ang mga stove or LPG bago matulog. Pangalawa, patayin ang mga kandila o mga lampara bago matulog. Pangatlo, bago matulog, tanggalin yung mga nakasaksak na mga appliances, mga TV, radyo, kung hindi naman na ito ginagamit. Dahil, pag natulog kayo at nakasaksak ang mga ito at nag-overheat, hindi ninyo mamamalayan na nagkakaroon na pala ng sunog. Sa mga naninigarilyo naman or naninigarilyo mga magulang, wag na wag kayong maninigarilyo ng nakahiga dahil pag nakahiga kayo na naninigarilyo, hindi ninyo mamamalayan na tulog na pala kayo at yung sigarilyo ninyo ay malalaglag sa inyong unan o kaya mga kumot at maaaring pagmulan ng sunog at kayo ay masusunog. Para sa mga bata, pag nakikita ninyo na ugali ng mga tatay ninyo o mga nanay ninyo na naninigarilyo sila habang nakahiga, ay sabihan ninyo sila na, nanay, tatay, delikado po na manigarilyo habang nakahiga dahil baka makatulog kayo at masunog ang inyong higaan. Yun ang sasabihin ninyo. Yan. Dahil nakalimutang patayin yung kanyang sigarilyo habang nakahiga, nasunog ang kanyang higaan. Yes, ma'am. Ito po yung mga numero ng Santa Mesa Fire Station at Tanduay Fire Station. Pwede ninyong picturean. Kung sakaling magkaroon ng sunog,
ito inyong tatawagan. Ito naman ang numero ng Manila Fire District. 5336-5138 or 5336-5139. Or kung hindi naman ninyo alam kung ano yung mga numero ng mga malapit na fire station sa inyo, pwede ninyong tawagan ang 911. Pero mas maigi na dapat malaman ninyo kung ano yung numero ng fire station na malapit sa inyo. Bakit? Ang 911 po ay nationwide yan. Pag tinawagan ninyo ang 911, may channeling. Ang 911, pag tinawagan ninyo sila, hahanapin pa nila kung saang lugar or kung ano yung pinakamalapit na istasyon ang nakakasakop sa inyong lugar. So, katulad kanina, yung napanood ninyong video kanina, napakabilis na kumalat ang apoy. So, kung alam ninyo yung pinakamalapit na istasyon sa inyong lugar, hindi na dadaan sa 911 or hindi na ninyo tatawagan yung 911. At maging mas mabilis ang pagresponde ng mga bumbero sa inyo. Naririto yung mga karagdagang mga numero. Makikita ninyo dito, iba-ibang lugar dito sa Manila. Kung sino man yung mga nakakasakop sa San Nicolas, Tanduay, Paco, Intramuros, Pandacan, Tondo, San Lazaro, Santa Mesa. So, ito, pwede ninyong tawagan ng mga to kung sakaling magkaroon ng sunog sa inyong lugar. At sa panahon ng paglikas, pag may sunog, wag ninyong kalimutan na ilabas yung mga importanteng dokumento, mga pera, bago lumabas. Dito naman, tuturuan ko kayo kung paano or kung paano natin gamitin yung fire extinguisher. Ano ba itong fire extinguisher na to? Ito yung ginagamit na fire aid sa sunog. Pero pag malaki na yung sunog, hindi pwedeng gamitin ang fire extinguisher dahil masasayang lang ito. Ito yung ginagamit lang po sa sunog pag maliit pa lamang. Ang mga fire extinguisher natin or portable fire extinguisher natin ay dapat na i-maintain o alagaan para pagdating ng sunog ay siguradong magagamit ninyo ng epektibo. Unang-una, siguraduhin may laman ang inyong fire extinguisher. Paano ninyo malalaman kung ang inyong fire extinguisher ay may laman? Mayroon siyang pressure gauge. Doon ninyo malalaman, nakaturo ang pressure gauge arm niya doon sa fully charged. Kung ito'y wala ng laman, nakaturo ang kanyang kamay doon sa pula or empty. At ilagay ito sa mga tamang lugar na pwede ninyong maabot agad pagka nagkaroon ng sunog. Ang fire extinguisher ay pinapacheck taon-taon para siguradong ito ay magagamit natin ng epektibo pag nagkaroon ng sunog. Mayroon tayong dalawang klase ng fire extinguishers.
Unang-una, ito yung permanent. Ano ba itong permanent na fire extinguisher na to? Ito yung mga nakikita ninyo na standpipe at hose sa mga building. Pag pumunta kayo sa mall, may makikita kayo sa mga hagdan na mga tubo at mga hose. At sa fire hose cabinet, mayroong mga hose doon sa fire hose cabinet na pwedeng gamitin sa pamatay sunog. Pag pumunta naman kayo sa mga mall, sa mga malalaking building, may makikita kayong mga sprinkler. Ito yung nakakabit sa mga kisame. Na pag nagkaroon ng sunog, ito ay automatiko na maglalabas ng tubig. Ang pangalawa ay portable fire extinguisher. Ito yung pinakita ko kanina. Ito yung nakalagay sa isang tangke na pwede ninyong bitbitin sa kung saan. Ano ba yung mga klase ng fire extinguisher? Dapat nating malaman kung ano yung mga klase ng fire extinguisher para malaman natin kung ano yung pinaka-epektibong gagamitin natin kung sakaling magkaroon ng sunog. Dahil pag gumamit kayo ng maling fire extinguisher sa isang apoy, pwede kayong madisgrasya. Ang klase ng fire extinguisher na ito ay dry chemical. So nakikita ninyo ay kulay pula siya. Ang laman po nito ay isang powder na kung tawagin ay monoammonium phosphate. Ito ay ginagamit sa sunog na Class A, B, and C. Mamaya po, mapapag-aralan natin kung ano ba yung mga Class A, B, and C na sunog or fire. So, yan. Dry chemical. Powder type siya. So, ginagamit sa Class A, B, and C. Ano ba yung Class A? Ito yung mga nasusunog na bagay na pag nasunog sila ay nagiging abo. Tulad ng kahoy, plastic, papel, or ito yung mga ordinary mga bagay na madaling masunog. Class B naman na fire, ito ay yung mga gasolina or yung mga petrolyo na nasusunog. Ang Class C naman, ito yung mga wire or mga equipment natin or appliances natin na ginagamitan ng kuryente. So, pag ang nasunog ay yung inyong saksakan, pwedeng gamitin ang dry chemical. Pag ang nasunog naman ay kahoy o kaya papel, dahil Class A siya, nakalagay naman dito, ay pwede rin gamitin ang dry chemical. Okay, red po ang color niyan. Ito naman po ay carbon dioxide na fire extinguisher. Kulay pula rin siya. Pero ano yung pagkakaiba ng carbon dioxide at saka yung dry chemical na fire extinguisher? Makikita ninyo dito yung nozzle ng carbon dioxide na fire extinguisher ay mas malaki, o yung labasan ng chemical ay mas malaki kumpara dun sa dry chemical. So, ginagamit ang carbon dioxide sa Class B at saka C. Ano ba yung Class B ulit at saka Class C? Ito yung tulad ng mga nasusunog na gasolina or crudo or grasa. At saka Class C, mga kuryente. So, ito yung akmang ginagamit sa mga Class B and C.
Ito naman kulay blue. Ito yung AFFF kung tawagin nila, or aqueous film forming foam. Ito ay chemical na may halong tubig, na kung saan ay pag ibinuga mo sa apoy ay babalutin niya ng bula yung nasusunog na bagay hanggang sa ito ay mamatay. So, ito ay nababagay sa class A tsaka B. So, nababagay ito sa mga nasusunog na kahoy, papel, plastic, at saka mga gasolina. Ito naman ay pressurized water, or ang laman po nito ay tubig lamang, pero mayroon siyang pressure. Pag binuga mo siya, malakas yung buga ng tubig. Ginagamit lang siya sa class A. So, ulitin natin, class A, yung mga kahoy at papel. So, hindi siya pwedeng gamitin sa class B or mga gasolina dahil sisiklab or mas lalaki yung apoy. Hindi mo pwede rin gamitin ito sa mga dekuryenteng appliances dahil ang tubig ay pwedeng tumulay ang kuryente. So, pag ginamit mo ito ay pwede kang makuryente. So, hindi pwedeng gamitin itong pressurized water. Ito naman, kulay green na fire extinguisher ay tinatawag na HCFC or hydrochlorofluorocarbon. Paano ba ginagamit ito? Or paano ba pumapatay ng apoy ang HCFC na fire extinguisher? Ang nilalaman nito ay vaporizing liquid or isang liquid na pagka lumabas or ibinuga ay magiging hangin siya. Ang ginagawa nito ay pinapatay niya yung oxygen sa paligid hanggang sa mamatay yung apoy. Lalahanin natin, pag walang oxygen ay walang apoy na mangyayari. So, ang ginagawa nito, pinapatay niya yung oxygen sa paligid hanggang sa ito'y mamatay. So, ginagamit lang ang HCFC sa mga saradong mga lugar tulad ng mga kwarto, mga opisina. So, mainam ito dahil hindi siya makalat tulad ng dry chemical. Pag binuga mo siya, mamaya mawawala na, hindi siya makalat dahil mag-evaporate siya o mawawala na. Pupunta na sa hangin. So, nababagay ang HCFC sa class A, B, and C. Paano ba ang paggamit ng fire extinguisher? Unang-una, kilalanin natin yung mga parts ng extinguisher. Meron tayong tinatawag na handle. Ito yung hawakan. Yun yung nasa ibabaw. Tapos, yung lever or yung pisilan nasa pangilalim ng handle. Tapos yung hose. At doon sa katabi ng hose tsaka sa handle, mayroon tayong pin. At saka mayroon tayong tinatawag na data plate. Dito nakalagay, ito yung picture kung saan doon nakalagay yung mga klase ng nasusunog. Kung ito man ay class A, class B, or class C. So, pag nakalagay doon sa fire extinguisher na ginagamit lang siya sa class A, hindi pwedeng gamitin yung fire extinguisher na iba. So, paano ba gamitin ang fire extinguisher? Dapat tandaan yung acronym or word na TPAS. Ano ba yung TPAS? Yung T ay twist the pin. So,
kailangan ninyong iti-twist o iikot yung pin para maputol yung kanyang seal na plastic. Pagkatapos, pull the pin or bubunutin natin yung pin para mapiga natin yung lever ng fire extinguisher. Aim at the base of the fire. So, kunin natin yung hose at hawakan sa may nozzle ng maigpit at saka natin ibuga doon sa mismong nasusunog na bagay. Hindi doon sa apoy o doon sa may usok, kundi doon sa mismong nasusunog na bagay. S, squeeze the lever. Saan ba yung lever? Ayun, doon sa may ibaba ng handle. So, ang pag-squeeze dyan ay pataas. S, sweep side to side. Ibig sabihin, ibubuga mo yung hose doon sa nasusunog na bagay hanggang sa masakop niya lahat yung nasusunog na bagay. Hindi lang doon sa isang lugar lamang. So hanggang doon na lang ang aking presentation. Maraming salamat ulit. At muli ako si SFO1 Redento Gapos ng Santa Mesa Fire Station. Nananalangin na tayo ay maging ligtas palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo mga sirs. Yan, at kami po ay maraming natutunan sa inyo pong itinuro sa amin. Ayan ha, children, sana yung mga ibinahagi sa atin ng ating mga speakers ay wag lang natin basta padaanin sa ating mga tenga. Sana po ito ay manatili sa ating isipan at ng ating ito ay magsilbing gabay sa atin para alam natin kung ano ang gagawin kung dumating man ito sa ating or dumating man tayo sa ganitong sitwasyon. Ngayon naman po, tayo ay dadako na sa paggawad ng sertipiko or awarding of certificates. Schools Divisions Office, Manila, Teodel Pilar Elementary School, Foresa Street, Santa Mesa, Manila, awards the Certificate of Appreciation to Mary Rose D. Acosta in grateful recognition and sincere appreciation for her valuable support and contribution during Brigada Eskwela Webinar Series 2 2021 with the theme Bayanihan para sa Paaralan, given at Teodel Pilar Elementary School, Santa Mesa, Manila, this 30th day of September 2021. Esperanza M. Bueno, Master Teacher 1, Brigada Eskwela Focal Person, signed. Maruha Irma T. Bautista, Master Teacher 1, Brigada Eskwela Program Coordinator, signed. Arlene A. Makabudpod, Master Teacher 1, Brigada Eskwela Program Coordinator, signed. And Rosana G. Ramos, Principal 4, signed. Same content with Senior Inspector John Joseph G. Halike and Senior Fire Officer Redento L. Gapus. Thank you very much po. For our closing remarks, it will also be given by our principal, Sana G. Ramos. Maraming salamat sa lahat ng ating mga
resource speakers, Nurse Mary Rose Acosta, ang magaling na nurse ng Paaralang Pio del Pilar Elementary School, kay SFO1 Gapus, at kay Fire Inspector Halike. Maraming salamat po sa mga paliwanag na nagbigay sa amin ng kaalaman upang mapag-ingatan ang COVID-19, lalo na ang mga Delta variant. Mga bata, pag-ingatan ang inyong sarili, sabi nga ni nurse, pag-ingatan ang sarili, iwasang lumabas, ngunit ang mga magulang ang siyang lalabas para kumuha ng inyong module, bumili ng inyong mga pagkain, at kumuha ng inyong mga pangangailangan. Ngayon, ang pag-aaral ay sa bahay muna, kamukha ng sinabi ng ating PSDS, ang now normal, na tayo ay nag-a-adapt dahil ang now normal ay yung dating normal na hindi natin nakasanayan. Ang now normal ay yung nandito si pandemya at tayo ang nag-a-adjust upang maiwasan natin siya. Kaya, sa panahong ito, laging tandaan yung apat na ipinagbiling apat dapat ng ating nurse. Ano yung apat dapat? Nurse, ano nga yung apat dapat? Ang dapat stay at home. Yes, ma'am. Tapos kailangan po niyang social distancing. Nasa slides po yun, ma'am. Teka. Kumain ng masustansyang pagkain. Yes, Laging maghugas ng kamay. Yes po. Ayan. At tandaan din ang mga pinagbili ng ating speaker upang maiwasan naman ang pagkakaroon ng sunog. So lahat yan ay ating dapat tandaan. So, sa mga kaalaman na ating narinig, lalo tayong magiging ligtas. Lalo tayong makakaiwas sa mga sakuna. Ang sabi nga sa sa Global Hand Washing Day, doon sa ating campaign ad, kalinisan sa ngayon ay kaligtasan. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Ramos. At dyan po nagtatapos ang ating palutungtunan ngayong araw na ito. Muli po, mula sa bumubuo ng Brigada Eskwela, ang Team Grade 3 at ang aming pong focal person, ako po ang inyong abang lingkod, Ginang Rose ng Bencio, nagsasabi po sa inyo na manatili po tayong ligtas sa lahat ng oras. Paalam po at mabuhay po tayong lahat.